Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Henesis 12:1-4. Sinabi ng Panginoon kay Abram, "Umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain, gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. Pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo, at sa pamamagitan mo ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain." Isuko ang lahat sa Diyos. Tayong lahat na sumampalataya sa Panginoong Hesus ay kabilang sa pagpapalain ng Diyos at magiging pagpapala gaya ni Abraham. Gaya ni Abraham, isuko natin ang lahat ng ating angkin sa Diyos. Sinabi ng Panginoong Hesus, "Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ina o ama o mga anak o mga bukid dahil sa akin at dahil sa magandang balita, ang hindi makakatanggap ng 100 ulit ngayon sa panahong ito ng mga bahay at mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, mga ina at mga anak at mga bukid na may mga pag-uusig, at sa darating na panahon ay walang hanggang buhay." Awit 37, 1-6. Huwag kang mabalisa dahil sa masasama. Huwag kang managhili sa mga masama ang gawa. Sapagkat gaya ng damo, sila'y dagling maglalaho, at gaya ng lunti ang halaman, sila'y matutuyo. Magtiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng kabutihan, upang ikaw ay makapanirahan sa lupain at magtamasa ng katiwasayan. Sa Panginoon ikaw ay magpakaligaya, at ang mga nasa ng iyong puso sa iyo'y ibibigay niya. Ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon. Magtiwala ka sa Kanya at Siya'y gagawa. Ang iyong pagiging walang sala ay pakikinangin niyang gaya ng liwanag, at ang iyong pagiging matuwid na gaya ng katanghaliang tapat. Ipagkatiwala ang lahat sa Diyos. Kapag ipinagkatiwala natin ang lahat sa ating buhay kay Jesus, Siya ang gagawa upang maranasan natin ang Kanyang buhay at ang kasaganaan nito. Si Jesus ang tunay na puno ng ubas. Ang sanga na nananatili sa Kanya ay buong nakaugnay sa Kanya. Ang kapangyarihan ng buhay ni Jesus ang dumadaloy sa Kanya. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay namumunga siya ng bunga ng Espiritu. Santiago 4:6-10. Ngunit siya'y nagbibigay ng higit pang biyaya. Kaya't sinasabi, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kaya't pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at siya ay lalayo sa inyo. Lumapit kayo sa Diyos at siya ay lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, mga makasalanan, at pabanalin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang pag-iisip. Kayo'y managhoy, magluksa at umiyak. Palitan ninyo ang inyong pagtawa ng pagluluksa at ang inyong kagalakan ng kalungkutan. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. Lubos na pagpapasakop.
Ang pagpapasakop sa Diyos ay lubos at palagian, hindi paminsan-minsan. Sa paraang ito ay nananahan ng Diyos sa atin, kaya tayo ay makakalaban sa dyablo gamit ang kapangyarihan ng Diyos. Ang pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos ay ang lubos na pagwawaksi ng sarili at lubos na pagsusuko sa Diyos upang ang Diyos ang manahan sa atin at siya ang maging lahat-lahat sa atin. Mateo 7:21-23. Hindi lahat ang nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayon ay ipahahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Lubos na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sinabi ng Panginoong Hesus, hindi ko kayo iiwang nag-iisa. Ako'y darating sa inyo. Kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan, ngunit makikita ninyo ako. Sapagkat ako'y nabubuhay ay mabubuhay rin kayo. Sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Siyang mayroon ang aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin, at ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama at siya'y mamahalin ko, at ihahayag ko ang aking sarili sa kanya. Kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita, at siya'y mamahalin ng aking Ama, at kami lalapit sa kanya, at kami gagawa ng tahanan kasama siya. Ang lubos na pagsusuko kay Jesus. Habang nagpapatuloy tayo sa pananampalataya kay Jesus, ay lalalim ang pagkaunawa natin sa pagsusuko ng lahat ng sa atin sa Kanya. Ang pagsusuko sa Kanya ay magiging walang pingas at higit na mapagtiwala. Huwag mag-iwan ng anumang kasalanan. Lahat ay ipahayag at ihingi ng patawad. Huwag mag-iwan ng anumang sariling kakayahan. Isuko ang lahat kay Jesus upang ang kapangyarihan niya ang gumawa ng ibig niyang gawin sa atin. Lubos na isuko sa Kanya ang pag-iisip, bibig, puso, pakiramdam, kamay, oras, pangalan, impluwensya at ari-arian. Si Jesus ay lubos na matuwid, kaya't hinihingi niya ang lahat ng sa atin upang gawing matuwid gaya ng kanyang katuwiran. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit
bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ipagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.